Palakad-lakad lang si Princess sa loob ng kwarto dahil hindi talaga siya mapakali. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi si Lucas. 2:00 na ng madaling araw, ngunit wala pa rin ito. Tinawagan na ni Shashang posibleng puntahan ito, ngunit wala ring maibigay na impormasyon. Alalang-alala na siya sa lalaki at baka kung napano na ito. Laganap na naman ang krimen sa Maynila. Ayaw niya mag-isip ng negative, ngunit di talaga niya maiwasang mag-alala dito. Sinubukan niya ulit tawagan ang cellphone ni Lucas, ngunit hindi talaga niya makontak. Di naman siya makatulog sa kakaisip sa lalaki. Magkahalong kaba at guilt ang nararamdaman niya dahil sa mga sinabi niya kanina. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Abot-abot na ang kaba sa puso niya. Sana nga lang walang nangyaring masama kay Lucas dahil hindi talaga niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may masamang nangyari dito. Di naman kasi niya sinadyang masabi yon. Napipikon na kasi siya kaya hindi niya nakontrol ang kanyang sarili at nakapagsalita siya ng ganon. Panay ang tingin niya sa kanyang relo. Narong umupo siya sa kama pagkatapos tumayo na naman. Uupo uli, maya-maya hihiga. Di talaga siya mapakali dahil sa labis na pag-aalala. Sana man lang makontak niyang lalaki para malaman niya kung okay lang ito. Mas tumindi pa ang kabang kanyang naramdaman na mag-aalas 3 na ng umaga. Hinawi niyang kortina sa kwarto upang tingnan sa labas at baka sakaling may sasakyang paparating. Halos maiyak na siya nang wala pa rin siyang marinig na anuman, ngunit biglang nabuhayin siya ng loob na makarinig siya ng ugong ng sasakyan. Dali-dali niya tong tiningnan sa bintana at laking pasalamat niya na matanto niyang kotse yon, Lucas. Tahimik pa ang buong bahay dahil kadalasan naman 4:00 na nagigising ang mga katulong, kaya dali-dali siyang bumaba upang pagbuksan ng gate ang lalaki. Nangangamoy alak ito kaya natitiyak niya galing to sa inuman. Buti na lang dito gaanong nalasing at nakauwi to ng ligtas sa mansyon. Lucas, okay ka lang ba? Tanong niya rito. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki ngunit umiwas ito. Take your hands off me? Pinalis ito ang kamay niya at patuloy ito sa paglakad. Nakasunod lamang siya dito habang umaakit to ng hagdan papunta sa ikalawang palapag. Ngunit tumigil to sa tapat ng pintuan sa unang silid at pinihit nito ang doorknob. Lucas, hindi naman dyan ang kwarto natin sabi niya. Dito ako matutulog, pabagsak nitong sabi. Alam niya masama talaga ang loob ng lalaki sa kanya, kaya hinayaan na lamang niya to dahil ang mahalaga nakauwi na to ng bahay. Tumuloy na lamang siya doon sa kwarto upang makapagpahinga na. Masakit na nga ang ulo niya at malamang di na siya makakapasok pa sa trabaho. A-absent na lang muna siya dahil hindi naman siya makapag-concentrate doon kapag pumasok siya. Agad na sumalampak siya sa higaan. Sinubukan ipikit ang kanyang mga mata. Medyo nahihilo na rin kasi siya kaya kailangan niyang makatulog kahit ilang oras lang. 12:00 na ng tanghali nang magising si Princess. Di niya akalaing tatanghaliin siya ng gising dala na rin siguro ng sobrang pagod niya. Bumangon at nagtungo siya sa banyo upang maghilamos. Masakit ang kanyang ulo at parang mabibiyak ito. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura kaya kailangan na niyang kumain. Agad na naisip niya si Lucas. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto para tingnan to sa kabilang silid. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at sumilip kung nasa loob pang lalaki ngunit wala na ito roon. Maayos na ang kama at malinis na ang kabuuan ng silid. Sa isip niya baka nakalis ng lalaki papunta sa pabrika. Bumaba na lamang siya at nagtuloy sa kusina. Ma'am, good morning po. Bungad na bati ni Aling Marta. Magandang umaga din, Manang. Si Lucas po? Tanong niya. Kanina pa pong 9:00 umalis, ma'am. Kumain ba siya, Manang? Hindi po, ma'am Hindi rin nagkape. Sabi niya sa trabaho na lang daw siya kakain. Wika ni Aling Marta. Tinanguan lang niya ang katulong at nagtuloy na siya sa pagkainan. Kailangan magkalaman ang kanyang tiyan kasi feel niya hinang-hina na siya. Di rin naman kasi siya kumain kagabi dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Lucas. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aling Marta. Di niya na malayang nakatingin pala to sa kanya habang hinihilot-hilot niya ang kanyang sentido. Masakit lang pong ulo ko, Manang. Iinom lang ako ng gamot mamaya pagkatapos kong kumain, sagot niya. Magaling pong maghilot si Rose, ma'am. Baka gusto niyo po, tatawagin ko. Sige po, Manang. Mamaya po pagkatapos, tugon niya. Pinaganda siya na agahan ni Aling Marta kahit na sinabi niyang wag na siya nitong alalahanin, ngunit nagpumilit pa rin tong pagsilbihan siya. Wala naman talaga siyang ganang kumain kahit kumakalam ng sikmura niya.
Nalulungkot lang siya dahil alam niyang masama ang loob ni Lucas sa kanya. Hindi rin naman niya to masisisi dahil may kasalanan naman talaga siya. Matapos niyang mag-agahan, bumalik na ulit siya ng kwarto at uminom ng gamot. Kinuha niya ang cellphone na nilagay niya sa ibabaw ng drawer at tiningnan baka nag-text sa kanyang lalaki. Ngunit wala, kahit isa man lang. Instead, ang kaibigan niyang si Faye ang nag-text sa kanya at kaninang alas 8 pa pala niya ito na-receive. Hindi nga lang niya nabasa dahil matagal siyang nagising. Nagtanong lang to sa kanya kung bakit umabsent siya at sinabi lang niyang masama ang kanyang pakiramdam. Muli na naman niyang naiisip si Lucas. Bakit kaya hindi man lang to nag-text sa kanya? Ganon ba talaga katindi ang naramdaman nitong sama ng loob sa kanya? Tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang tumawag dito ngunit hindi rin to sumasagot. Gayong lunch break naman. Tinext na lang niya to para kamustahin ngunit hindi rin to nagre-reply sa kanya. Humiga siya sa kama dahil masama talaga ang pakiramdam niya at para siyang lalagnatin. Maya-maya nakarinig siya ng mahinang katok. Bukas po yan! Si Rose ang pumasok. Ngayon lang na to nakita ng malapitan. Bata pa to, parang kasing edad lang yata ng kapatid niyang si Isis. Ma'am, magpapahilot ka raw, sabi ni Manang Martha. Wika nito na parang nahihiya pa. Oo Rose, masakit kasi talaga ang ulo ko eh. Tumabi to sa kanya sa kama. Sinimulang hilutin ito ang ulo niya. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam at di niya namalayan na nakatulog siya. Nagising si Princess nang maramdaman ng sobrang ginaw dahil sa lakas ng aircon. Bumangon siya at hininaan ito. Napasilip siya sa kanyang orasan at alas 7 na ng gabi. Lumabas siya ng kwarto para tingnan kung nakauwi na si Lucas galing trabaho. Manang, umuwi na po ba si Lucas? Tanong niya na makita ang katulong na naghahanda ng pagkain. Hindi pa po mami. Hindi po ba siya tumawag sa inyo? Wika nito. Iling lang ang isinagot niya. Naisip niya maupo muna doon sa sala at manood ng telebisyon habang naghihintay kay Lucas. Binuksan niya ang TV at namimili ng channel kahit wala naman doon ang isip niya. Pagkaraan na ilang sandali, narinig na niya ang ugong ng sasakyan ng lalaki. Akala niya matatagalan na naman ito sa pag-uwi. Hinintay niya na makapasok ito at makapagpalit ng damit, tsaka sila kakain ng hapunan. Babe! Sambit niya at mabilis na sinalubong ang lalaki. Nakatingin kasi sa kanila ang mga katulong kaya kailangan niyang magmukhang asawa sa paningin ng mga ito. Niyakap niyang lalaki tinalikan sa pisngi ngunit hindi siya nito pinansin ni tumingin man lang sa kanya. Magandang gabi po sir, nakahanda na pong hapunan ninyo, sabi ni Aling Martha. Tapos na po akong kumain manang, matutulog na po ako. Seryosong tugon nito at saka to nagpatuloy sa pag-akit sa hagdan. Nagtatakang tumingin ng katulong ngunit pinili na lamang nitong matahimik. Alam ni Princess na inisip nito na nag-away silang mag-asawa. Naisip niya malalim pala talagang tampo ni Lucas sa kanya kaya kailangan niya itong kausapin. Nagmamadali siyang umakit ng hagdan para sundan ng lalaki. Sinabi na lang niya kay Aling Martha na hindi na lang din siya kakain dahil hindi naman siya nagugutom. Nakita pa niyang umiling-iling ang mayordoma dahil sa mga kinikilos silang dalawa ni Lucas. Akala niya nandun ang lalaki sa kwarto nila, ngunit doon pala to pumasok sa silid na tinulugan nito kagabi. Pinuntahan niya na ito at hindi na siya kumatok pa. Nadatnan niyang nakahiga ito ngunit natitiyak niyang hindi pa to natutulog. Lucas, pwede ba tayo mag-usap? Hindi kumibo ang lalaki, sa halip, tumagilid to at naglagay ng unan sa mukha nito. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadya eh. Gumaralgal ang boses niya. Lucas, kausapin mo naman ako, please. Ngunit hindi pa rin talaga to kumibo. Patuloy pa rin nakapikit ang mga mata nito. Galit nga talaga sa kanyang lalaki kaya hindi na lamang niya to pipilitin kung ayaw nitong kausapin siya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Matamlay ang kanyang pakiramdam at parang gusto niyang umiyak. Nasasaktan siya dahil sa malamig na pakikitungo ni Lucas sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit yon ang nararamdaman niya. Hanggang sa makapasok siya ng kwarto at doon tahimik na umiyak. Ngunit siya na rin nagpakalma sa sarili niya, total naman malapit na rin matapos ang kontrata. Mahigit 1 buwan na lang at makakaalis na siya sa pamamahay ng lalaki. Kaya hindi na lamang niya iisipin ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Humiga siya sa kama, seryosong nag-isip, hanggang naisipan niyang mag-enroll sa driving school.
Noon pa man, pangarap talaga niyang matutong magmaneho. Siguro hindi pa naman huli ang lahat para pag-alanan niya ang pagdadrive at kapag marunong na siya, saka siya kukuha ng driving license. Pagkatapos, bibili siya ng sarili niyang sasakyan. Tama, ito ang aasikasuhin niya bukas upang di niya masyadong maisip ang tungkol sa kanilang dalawa ni Lucas. Maagang nagising si Princess dahil papasok na siya sa trabaho. Maliligo na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng nanay niya sa screen, agad na pinindot niya ang accept button. "Hello po, Nay. Magandang umaga po," magalang na sabi niya. "Hello, anak. Gusto ko lang ibalita na tapos nang napatayo ang karinderya natin." Tuwang-tuwang sabi nito. "Wow, Nay. Good news po yan. So, kailan po kayo magsisimula, Nay?" "Baka sa susunod na linggo, anak," masayang tugon nito. Di sila gaanong nagtagal sa pag-uusap sa cellphone dahil sinabi niyang papasok pa siya sa trabaho kaya kailangan na niyang magmadali. Naintindihan naman to ng nanay niya kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Napangiti siya sa sinabi ng kanyang ina. Sa wakas, matutupad na rin ang matagal na nitong pangarap na negosyo. Masayang masaya siya na kahit papano, unti-unti nang nakakaahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Ito naman talaga ang pangunahing dahilan niya kung bakit nagtrabaho siya at pumasok sa isang kontrata. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Tumayo siya at kinuha ang towel at saka pumasok sa banyo. Maraming mga bagay ang naiisip niya habang nagsha-shower siya. Ngunit nang maalala niya ang malamig na pakikitungo ni Lucas sa kanya, hindi niya maiwasan na makaramdam ng lungkot. Pagkatapos sa 15 minuto, lumabas siya ng banyo, nagbihis ng kanyang uniform. Pinatuyo muna niya ang kanyang buhok, tsaka nagayos ng kanyang sarili. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang shoulder bag at lumabas na ng kwarto. Saktong yun din ang paglabas ni Lucas mula sa kabilang silid. Akala niya papansinin na siya ng lalaki, ngunit nagtuloy-tuloy lang to hanggang sa makababa na ito ng hagdanan. Nakita niyang lumabas na to ng bahay at inihanda ang sasakyan. "Ma'am, hindi pa kayo sasabay kay sir?" Tanong ni Aling Martha nang mapansin itong palabas na ng gate ang kotse ng amo nito. "Hindi na po, manang. Magta-taxi na lamang po ako," mahinang sagot niya. "Ma'am, mawalang galang na po ha. Nag-away po ba kayo ni Sir Lucas? Palagi na lang kasi siyang nakasimangot eh." Nagtatakang tanong nito. Natahimik siya bigla. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Di naman kasi talaga siya nagkukwento ng mga personal na bagay. Sorry po, ma'am." Nahihiyang wika ng katulong. Ninitian niya lang ito dahil nauunawaan naman niya. Nag-aaral lang ito sa kanilang dalawa ni Lucas. "Okay lang po, manang. May konting bagay lang kaming di napagkasunduan pero maayos din to," wika niya. Bago siya umalis, nagkape muna siya at kumain ng 2 slice ng tinapay. Pagkatapos, nagpaalam na siya kay Aling Martha na tutuloy na siya at baka malate pa siya sa trabaho. 1 linggo nang nakalilipas, ngunit ramdam pa rin ni Princess ang malamig na pakikitungo ni Lucas sa kanya. Hindi sila nag-uusap at wala silang kibuan sa isa't isa kahit magkasama sila sa bahay. Hindi na rin sila nagkakasabay kumain dahil maaga siyang umaalis ng mansyon at sa gabi naman maaga din siyang natutulog. Kahit nakakaramdam siya ng lungkot sa naging sitwasyon nila ng lalaki, wala naman siyang magagawa. Ayaw din naman niyang ipilit ang sarili niya dito. Mars, musta ang pag-enroll mo sa driving school?" Tanong ni Faye isang umaga sa bangkong pinapasukan nila. Maaga siyang pumasok dahil tiyak niyang marami ang nakabingbing trabaho. Di niya alam maaga ding pumasok ang kaibigan niya kaya nagkaroon pa sila ng time para mag-usap sa mga bagay-bagay na hindi related sa trabaho. "Okay lang, Mars. Sa awa ng Diyos, mabilis din naman akong natuto." Nakangiting sagot niya. "Wow, that's good, Mars." 1 linggo siyang nag-file ng leave kasi gusto niya makapag-focus sa pag-aaral ng driving. At dahil interesado siyang matuto, mabilis lang na na-absorb sa utak niya ang mga itinuro sa kanya. At ngayon, kasalukuyan ang pinoproseso ng school ang kanyang student permit. "So kailan mo balak bumili ng kotse? Isama mo na ako ha," sabi nito. "Syempre naman, Mars." At nagtawanan silang dalawa. Maya-maya biglang sumeryoso ang kaibigan niya at tumitigto sa kanya. "Oo nga pala, Mars, kamusta na kayo ni Lucas?" Tanong nito. Umiling lang siya at biglang nalungkot na mabanggit ni Faye ang pangalan ng lalaki. "Mars, tapatin mo nga ako.
Mahal mo na ba si Lucas? Kasi yan ang nababasa ko sa mga mata mo eh. Nabigla siya sa tanong na yon. Buti na lang at di pa dumating ang mga kasamahan nilang teller kaya malaya pa silang nakakapag-usap ng mga personal na bagay. Saglit na natahimik siya dahil di naman talaga niya alam kung pag-ibig na nga bang nararamdaman niya para sa lalaki. Umiling-iling siya dahil ayaw niya magsalita hanggat hindi pa siya sigurado. Hindi pa rin kasi niya makakalimutan si Amir at namimiss pa rin niya ito. Mars? Sambit ulit ng kaibigan niya na hindi siya nagsasalita. Ewan ko Mars, hindi ko alam. Ayokong isipin yan, sagot niya. Pero Mars, advice ko lang ha. If ever naman na tumibok na yung puso mo para kay Lucas, then go ahead Mars. After all, you deserve to be happy, sabi nito. Buti ko may pagtingin din yun sa akin. Pairap niyang tugon. Tiningnan ulit siya ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ngumiti ito na makahulugan. Mars, it's obvious na talaga, hindi ka na makakapag-deny pa. Di ah. Ibig sabihin may pagtingin ka na talaga sa kanya Mars. Panunokso nito. Inirapan lang niya ang kaibigan. Buti na lang dumating na mga kasamahan nila kaya tumigil na rin ito. Mabilis lang lumipas ang oras at uwian na naman. Mars, di ka pa rin ba susunduin ni Lucas? Tanong ni Faye nang makalabas na sila ng bangko. Nagkibit balikat lang siya dahil hindi naman siya umaasa na susunduin pa siya ng lalaki, kaya sasakay na lamang siya ng taxi. Buti na lang may taxing dumaan kaya nakasakay agad sila ni Faye. Naunang bumaba ang kaibigan niya pagkaraan ng ilang minuto at siya na lang naiwan sa loob ng sasakyan. Ngunit biglang na flat ang gulong ng taxi kaya napilitang huminto ang driver. Nasulyapan niyang napakamot sa ulong driver kasabay na isang malalim na buntong hininga. Ma'am, sorry po pero kailangan niyo pong lumipat sa ibang taxi kasi hindi ko po nadalang extra tire. Hindi ko kasi nadaanan sa talyer kanina eh. Mahinahong sabi nito. Nakailang ulit tong humingi ng paumanhin sa kanya at hindi na nga nito tinanggap ang bayad. Bumaba siya at naglalakad sa bandang unahan baka sakaling may taxing dadaan. At nang biglang kumulimlim ang panahon. Maya-maya, kumidlat at kumulog ng malakas kaya kailangan talaga niyang makasakay kaagad. Ngunit kung mamalasin nga naman, lahat ng mga taxing dumadaan laging puno hanggang sa umaambo na at unti-unti na siyang nababasa. Tumakbo siya at naghahanap ng masisilungan ngunit bigla bumuhos ang malakas na ulan bago siya nakarating sa may cellphone center. Nabasa ang kanyang uniform, may karamdaman na siyang sobrang ginaw. Lumipas ang isang oras at di pa rin tumila ang ulan kaya wala siyang ibang maisip kundi tawagan na si Lucas. Nakailang dial siya pero walang sumasagot. Di niya alam kung nakauwi na to ng bahay o nasa pabrika pa. Naisipan na lang niyang i-text ito at baka sakali nabasahin ito ang message niya. Sinabi niyang na-stranded siya sa isang cellphone center malapit sa Loyola dahil sa napakalakas na ulan. Nagbabaka sakali siyang mag-reply ito, ngunit tumipas na lamang ang 30 minuto, wala talagang text mula dito. Ma'am, sorry po pero magsasara na po kami, wika ng sales lady. Ma'am, wala po ba kayong payong? Gamitin niyo na lang po ito ma'am. Sabay abot ng payong sa kanya. Salamat miss, idadaan ko na lang to bukas, nakangiting aniya. Akmang lalabas na sana siya nang masalubong niya sa may pintuan ang lalaking kanina pa niya hinihintay, si Lucas. Nakasuot to ng leather jacket at sa ilalim nito yung long sleeve na isinuot nito kanina, kaya natitiyak niya galing pa to sa opisina. Seryoso lang tong nakatingin sa kanya. May dala tong payong kaya't ibinalik na lamang niya sa sales lady ang payong nito. Nakangiti lang ang babae, halatang kinikilig sa pagdating ni Lucas. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya papunta sa kotseng nakaparada. Binuksan nito ang passenger seat at agad naman siyang sumakay. Malakas ang kabog ng puso niya dahil di naman niya akalaing pupuntahan siya ng lalaki. Pagkatapos sinubad nito ang jacket at inilagay sa balikat. Mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib niya nang halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Lucas, salamat ha, wika niya. Ngunit hindi to sumasagot. Seryoso lang to sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila ng bahay. Dumiretso kagad siya ng kwarto para makapag-shower. Medyo sumama ng kanyang pakiramdam at parang lalagnatin siya. Pagkatapos niyang maligo, lumabas na kagad siya ng banyo at nagpatuyo ng kanyang buhok.
Matapos niyang makapagbihis ng pajama at sweatshirt, humiga kagad siya sa kama kasi talagang masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam na naidlip pala siya. Nagising na lamang siya nang makaramdam siya na sobrang ginaw. Nanginginig ang buo niyang kalamnan. "Ma'am, may lagnat po kayo," usal ni Aling Martha habang sinalat nito ang noo niya. Di na malayan ang pagpasok nito dahil nga nakaidlip siya. "Saglit lang po ma'am at kukuha ko ng gamot ninyo," sabi nito at saka ito lumabas ng kwarto. Samantalang siya, naglagay ng makapal na kumot dahil giniginaw talaga siya. Masakit ang kanyang lalamunan pati na rin lahat ng kasukasuan niya. Nabasa kasi siya ng ulan kanina at di agad nakapagpalit ng damit kaya siya nilalagnat. Tumagilid siya at ibinuluktot ang katawan dahil sa sobrang ginaw at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang may pumasok. May inilagay ito sa bedside table at narinig niya ang tunog ng pinggan at kutsara. "Manang, pakilagay na lang po ng gamot dyan sa table," mahinahon niyang sabi. Ngunit bigla niyang naramdaman ng mainit na palad na dumampi sa noon niya. Natitiyak niya hindi ito kamay ni Aling Martha, kaya't bahagya siyang tumihaya at tinignan ko sinong naroroon. "Lucas?" usal niya. Alam niya si Aling Martha ang nagsabi dito na may sakit siya, kaya pumasok to sa kwarto. Nakatitig ito sa kanya. Yung klase ng tingin na labis na nag-aalala. Mas lalong uminit ang kanyang nararamdaman dahil sa mga titig nito. "Dinalhan kita ng pagkain at mainit na chicken soup. Kumain ka na't na makainom ka ng gamot pagkatapos?" Mahinang sabi ng lalaki, ngunit hindi ito tumitingin sa kanya. Binuhat nito ang bedside table at ipinatong sa kama. Inalalayan siya nitong umupo at sinandal nito ang ulo niya sa headboard. Kinuha nito ang kutsara at sumandok to ng kanin at dinala sa bibig niya. "Ako na lang, Lucas. Kaya ko naman eh," aniya. "Kumain ka na at huwag ka nang maarte dyan." Seryosong wika nito at saka ito kumuha ng sabaw, saglit na hinihipan kasi masyado pang mainit bago isinubo sa kanya. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa lalaki. Para kasi siyang bata na sinusubuan nito, kaya tuloy na itanong niya sa sarili kung hindi na nga ba to galit sa kanya. "Kumain ka na ba, Lucas?" tanong niya. "Hindi pa, mamaya na lang." Matapos niyang kumain, kinuha nito ang gamot at pinainom sa kanya. Tsaka ito kumuha ng damit pamalit niya kasi basang-basa ito ng pawis. "Magbihis ka muna bago ka humiga," sabi ng lalaki. Ngunit di agad siya kumilos dahil hindi pa naman to umalis. "Pwede bang tumalikod ka muna? Magbibihis lang ako," aniya. "Nahihiya ka gayong nakita ko naman na yan." Mas lalong nag-init ang pisngi niya sa sinabi ni Lucas. Oo nga naman. Nakita na ng lalaki ang katawan niya kaya lang nahihiya pa rin siya na magbihis sa harap nito. "Lucas, please," pakiusap niya. Bahagya itong umiti bago tumalikod. Nagmamadali siyang nagbihis at pagkatapos sumiga na siya. Nais na niyang matulog para makapagpahinga at papasok pa siya sa trabaho bukas. Naramdaman niyang lumabas ng kwarto si Lucas at dinala ang serving platter. Sana nga lang gumaling siya kaagad dahil ayaw niya nang umabsent pa sa trabaho. Pinikit na niya ang kanyang mata ngunit habang nakapikit ito, nakikita niya sa kanyang balintataw ang mukha ni Lucas. Na-imagine pa nga niya kung paano ito tumitig sa kanya na parang may nais sabihin. May nararamdaman na kaya to sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil kung siyang tatanungin, parang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya para dito. Unti-unti niya nang nakikita ang good and positive side ng lalaki. Kaya lang ang malaking tanong niya kung may damdamin din ba si Lucas sa kanya. Ayaw kasi niya mag-expect at baka masaktan siya sa bandang huli. Alam naman niyang mahal pa rin ito si Colleen at hanggang ngayon di pa rin to nakaka-move on sa babaeng yon. Di niya namalayan na nakatulugan niya ang ganong pag-iisip. Nagising si Princess alas 8 ng umaga at masakit pa rin ang ulo niya. Masakit ang lalamunan niya na para siyang uubuhin at sisipunin. Para siyang mahihilo kaya hindi na lang muna siya bumangon. Sinulyapan niya ang pinto sa karugtong ng silid ngunit nakabukas na ito kaya natitiyak niyang nakalis na si Lucas sa trabaho. Ngunit laking gulat niya nang pumasok ito at may dalang isang basong gatas. "Good morning, Princess. Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Medyo masakit pa ang ulo ko," sagot niya. "So, wag ka munang pumasok. Ipagpapaalam kita sa manager mo," mahinahong sabi nito. "Inumin mo na to habang mainit pa?" sabi nito sabay abot ng gatas.
Agad din siyang tumalima na parang isang bata na takot sa kanyang magulang. Salamat. Bakit di ka pala nagbibihis? Di ba pupunta ka ng opisina ngayon? Nagtataka niyang tanong. Dito na lang muna ako. May sakit ka pa eh, sabi nito. Di naman siya nakasagot dahil sa isip niya. Ano naman kung may sakit pa siya? Total naman maraming katulong na mauutusan niya kung sakali. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niyang kinuha ng lalaki ang cellphone nito at parang may tatawagan. Hello Glenn, may sakit si Princess kaya hindi mo na siya makakapasok ngayon. Alam niya tinawagan nito ang manager niya at ipinagpaalam siya dito. Lucas, hindi mo naman kailangan umabsent eh. Kaya ko naman ang sarili ko, sabi niya. Gusto kong ako ang mag-aalaga sa'yo kaya pwede ba? Huwag ka nang magreklamo. Hindi niya alam kung ba't kakaiba ang hatid ng sinabi ni Lucas sa kanya. Masarap sa kanyang pandinig, masarap sa kanyang pakiramdam. May kung anong humaplos sa puso niya at inaamin niya. Natutuwa siya dahil kasama niya to sa bahay. Isang linggo din silang walang kibuan at kung hindi pa siya nagkasakit, malamang hindi pa rin siya nito kikibuin. Lucas, galit ka pa ba sa akin? Bigla niyang natanong. Di naman ako galit, masama lang loob ko. Sorry Lucas, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry talaga, paumanhin niya. To be honest, masama pa rin ang loob ko. Pero hindi kita maaaring pabayaan lalo na ngayon na may sakit ka. Di ko naman maiwasang mag-alala sa'yo, princess, sabi nito. Nagkatitigan silang dalawa. Saglit na natahimik at tayong mga puso lang nila ang nag-uusap. Ito na ba ang simula ng kanilang magandang samahan?